Nasaan na ngayon asawa mo? Sa lupa na. Ngayong gabi sa reunions, nangangapa sa kadiliman si Mang Efren. Hindi lang dahil siya'y bulag, pero dahil rin hindi niya alam kung nasaan na ang kanyang kuya Nestor na mahigit 3 dekada na silang pinag-iisip kung napaano na. Parang nawawala na yata ng pag-asa at matagal na eh. 25 anyos na. Yan nga pong di man lang siya sinusulat. Sa pagsasaliksik ng aming grupo, napag-alaman namin ang hinahanap na kapatid ni Mang Efren na si Nestor, di umano, nagka-amnesia. Nabiyak yung ulo ko, gano'n. Parang nawalan ako ng memorya, gano'n. Magbalik pa kaya ang alaala ni Nestor sa tila nalimot na niyang pamilya. Sa dapit hapon ng buhay ni Lolo Greg, wala siyang ibang hiling kundi makabalik sa kanyang pamilya. Ngunit paano kung ang alaalang tanging kakampi niya, tila tinalikuran na rin siya? Darating ako Manila, darating Mountain Province. Minsan hindi na maalala yung mga kinukwento niya, pero pinapaalala ko. Ang mga kamag-anak ni Lolo Greg, nananabik na rin siya'y makita. Siyempre, kung ibang tao nga, naaawa ka na yung nandiyan, nakikita mong naglalakad, parang walang kamag-anak na nag-ano, di paano pa kung lolo namin. Ang pahabol na birthday gift namin sa matanda, Nakikilala niyo ako? Ano pangalan ko? ang muli niyang makasama ang mga mahal niya sa buhay. Happy birthday, Lolo! Magandang gabi, ako po si Jessica Soho at ito ang programang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Dalawang buwan nang namamalagi sa luwalhati ng Maynila ang 87 anyos na si Lolo Greg. Naging malapit man ang house parent na si Ompong sa matanda, palaisipan pa rin sa staff ng shelter ang tunay na pagkatao ng matanda. Nasaan na ngayon asawa mo? Lord, Wala na. nasaan na nga? Sa lupa na. Malimit pinapatay ng 87 anyos na si Lolo Greg ang kanyang oras dito sa shelter sa pakikipagkwentuhan sa house parent na si Ompong. Kilala mo ako. Video. Ang pangalan ko. Kalimutan ko na. Samot-saring mga istorya na ang kanilang napagsaluhan. Pero hanggang ngayon, nangangapa pa rin ang mga tigalwalhati ng Maynila sa pagkatao ni Lolo Greg. Sa dapit hapon kasi ng kanyang buhay, tila lumubog na rin ang pagkakakilala ng matanda sa kanyang sarili. Kamusta na kayo? Gusto na po kayo? 2 buwan na raw sa luwalhati ng Maynila sa Manila Boys Town, si Lolo Greg. Ayon sa mga nakarescue sa matanda, nabuwal raw ito sa tapat ng ospital ng Sampaloc sa Maynila. Yan napansin nila, walang kamag-anak. So, inirefer sa DSW, na social service. So, nung medyo okay na siya, saka siya inilipat sa RAC for a month. And then, eventually, nirefer sa amin for temporary siya. Nagtamo raw ng malalim na sugat si Lolo Greg mula sa kanyang pagkakabuwal. Ngayon daw kailangan ng matanda ang pag-aruga ng kanyang pamilya. Para makakain silang maayos, mabigyan siya ng antibiotic, gano'n. And then, probably, ma-refer sa Department of Surgery, ma-extend din yung buto niya, yung kanyang kaliwang kamay, tsaka kaliwang braso, para makita natin ibang mga bagay na hindi nakikita natin grossly.
Mahina at uugod-ugod na si Lolo Greg. Kaya naman nagmistulang saklay na ng matanda ang social worker na si Ma'am Leonie at ang kaututang dila niya na si Ompong. Minsan kasi pag nag-alaga ko ng ganyan, naalala ko din yung tatay ko. Kasi nung namatay yung tatay ko, ako din yung nag-alaga. Kasi mahal na mahal ko yung tatay ko. Kaso lang, siya kasi may paborito siyang paborito siyang anak. Karoon to ng pitak sa puso ko dahil binigyan ako ni Lord ng chance na ma-realize ko na ganito pala ang mga nakatatanda, nakailangan bigyan ng atensyon dahil 3 yung aking inalagaan sa bahay na nakatatanda. Although sa araw masaya, pero pagdating yung pagtulog nila, syempre malungkot na. So nakakaramdam sila ng depression. Naging mapurol na rin daw ang isipan ni Lolo Greg. Habang kwento, nakarating ako Manila, nakarating Mountain Province. Sa hanap buhay. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Lolo Greg, bukod tanging ang pangalan niyang Gregorio Barde lamang ang kanyang naibigay. Sa aming pagsisiyasat sa kaso, isang panawagan form ang umagaw sa aming atensyon. Doon sa pagsisegregate ko, doon sa pag-aayos ng mga panawagan, linggo-linggo, napansin ko na may kapangalan sa kamukha itong si Lolo Greg na hinahanap ng mga apo na sina Imelda at si Edgardo Garovillas. Sinasabing ito'y taga-heritage home sa Bulacan. Siguro puntahan natin itong lugar na to para makonfirma natin kung taga dito nga si Lolo Greg. Dali-dali na naming binagtas ang daan pa Bulacan. Excuse po, magandang umaga. Tatanong lang po kung saan po dito yung sa Newton Street, yung block 405 lot 31. Newton Street po. Kilala mo ba tong mga taong to? Edgardo Garovillas tsaka Imelda? Ay, saan? Saan? Kilala mo to? Kilala mo to? O sige nga, saan? Tatanong ko lang po kung taga rito po si Edgardo Garovillas tsaka po Imelda Garovillas. Ako si Edgardo. Kayo po sa Edgardo? Opo, sa QTV po kami sa reunions. Magtatanong lang po kami kung meron po kayong nawawala pong kamag-anak. Ano pong pangalan? Gregorio Barde. Gregorio Barde. Barde. Kaano-ano niyo po siya? Lolo ko siya. Punong-puno ng pag-aalala ang mga kaanak ni Lolo Greg sa kanyang pagkawala. Lalo pat nawala pala ito sa mismong bisperas ng kanyang kaarawan. Kaya't huli man ang selebrasyon, higit pa sa isang engrandeng birthday party ang nakatakdang maganap sa pagbabalik muli ni Lolo Greg sa kanyang pamilya. Ang abandonadong bahay na ito sa tapat ng tahanan nila Lolo Greg ang nagsisilbing hangout daw ng matanda nung hindi pa siya nawawala. Bali, nagkabit rin siya ng duyan. Tingin ko, dito niya nakikita yung katahimikan na hinahanap niya. Parang kasi sa bahay, naiingayan siya. Feeling ko naiingayan siya. Kaya pumupunta siya dito sa lugar na kung saan tahimik. Tapos kung anong gusto niyang gawin, nagagawa niya. Bisperas daw ng ika-87th birthday ni Lolo Greg nung huli siyang nakitang nakatambay sa loob ng abandonadong bahay. Pinagluto nga siya ng spaghetti. Dito yung dinala kasi dito siya nagstay. Tapos parang baka lumabas lang, may binili. Kaya dinalan siya dito kasi hindi namin alam talaga na malayo pala yung narating niya. Hindi naman takot kasi usual naman niyang ginagawa na umaalis talaga. Parang nung hindi na siya nakabalik, doon na kami nakaramdam ng iba na nawawala na talaga. Malungkot, tila pinagtampuhan ng panahon. Bawat sulok ng bakanting bahay na ito, wari bang sumasalamin sa puso't damdamin ni Lolo Greg. Taong
Noong 2008, nung magsama si Lolo Greg at ang apo niyang si Edgardo at ang pamilya nito sa isang bubong, sa kabila nito, hindi raw nila mahuli ang loob ni Lolo. Hindi niya maamin sa sarili niya na nangihina na siya. Parang ang sinasabi niya, malakas pa rin siya. Tapos pagsasamahan siya, ayaw niya pumaya, gusto niya siya lang. Hindi ko naman siya mabantayan talaga kasi nga, siyempre, nagtatrabaho rin ako. Tingin ko naman kay Lolo, ayaw niya lang talaga ng may kasama. Kasi nasanay na siya dito na siya lang. Kasi almost 2 years siyang tumira dito nang walang kasama nung namatay yung asawa niya. Magiliw naman daw si Lolo Greg sa kanyang mga apo sa tuhod. Kasi ugali ni Lolo, lalo pag nakikita niya yung anak ko, lalapit agad yan. Tapos minsan pag aalis ako, iniiwan ko sa kanya yung bunso ko, yung 2 kong anak. Kasi wala naman akong kasama. Ayun, iniiwan ko sa kanya. Sabi niya, oh, sige, bantayan ko muna. Sige, pumunta ka muna doon sa ganun. Samantala, ang balikbayan na ate ni Edgardo na si Imelda, mabigat ang loob sa pagkawala ng kanyang Lolo Greg. Kung sakaling makikita siya sa karsada, siyempre kung ibang tao nga naaawa ka na yung nandiyan nakikita mong naglalakad, parang walang kamag-anak na nagano, di paano pa kung lolo namin. Hindi nga namin alam kung saan siya hahanapin. Pero kung merong tila dinudurog ang puso sa pagkawala ni Lolo Greg, ito ang ina ni na Edgardo at Imelda na si Lilia, ang mismong anak ng matanda na nagtatrabaho sa Saudi. Ay gusto siyempre naman nawawala ang tatay ko siyempre. Hindi na ako mapagsulog ilang araw na. Sabi ko nga sa anak ko, uwi na ako, kaya lang hindi na mapwede. Eh para kung hindi nila mahanap, di ako maghanap. Nung araw na yon, wawakasan na namin ang pangangamba ng pamilya Garovillas. Gabi na nung narating namin ang shelter. Nung mga oras na yon, nagpapahinga na si Lolo Greg habang binabantayan ni na Ompong at Ma'am Leonie. Sana po nandito na si Lolo. Nawa nandito na si Lolo para matapos na yung paghanap namin. Maya-maya pa, nagulat ang pamilya ni Lolo Greg sa kanilang nadatnan. Lo, may bisita po kayo. Lo, may bisita po kayo. Tingnan niyo, sila po namin na kasi sa ospital dinala. Ha? Lo? Nakikilala niyo ako? Ha? Nakikilala niyo ako? Oo. Ano pangalan ko? Ano pangalan ko? Si Lolo Greg nagsimula ng magkwento. Ang isip ko palagi, 2. O, ano po yun? Ako naglalakad. O, ano po iniisip niyo? Isip sa mga bata. 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 Sige po. Una-una. Ano yung isa? Yung pangalawa po. Kung sinisa ni gusto kong dumaan, alaganin sa pupuntahan ko, ganyan. Halatang na-miss ni Lolo ang kanyang mga apo. Kisa Lolo. Ikaw, kisa Lolo. Tuwa si Tuntua, tingnan kayo. Tuntua si Janet. Huli man daw at magaling na ihahabol din. Kaya't isang birthday gift ang ibinigay namin sa naunsyaming kaarawan ni Lolo Greg. Ay, ano yan? Cake? Ay, Lo, ano pala kayong cake, Lo? Birthday mo. Naku, birthday pala ni Lolo. Wow. Happy birthday, Lolo Greg. Ayan, Lo. Kailangan pala, mag-blow ka. Oo, mag-blow. Dito eh. Sige, Lo. Blow, dali. Ano mo. Yan. Eh, panlahat yan. Sige, hipan nyo, Lo. Wow! Ay, happy birthday, Lolo! Sige. Kinuha na rin namin ang pagkakataon na tawagan sa Saudi ang anak ni Lolo Greg na si Lilia. Andito kami, kasama namin ngayon si Lolo. Ay, salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Andiyan lang pala! Oo. Kausapin niyo. Nakakita! Oo. Narinig ko naman ang boses niya. Ayan si Lolo. Minsan parang umiiyak. Sana kita! Ako, pati ako naluluha.
Hello, Nay. Salita yan, naiiyak eh. Ito na. Narinig mo, Nay? Naiiyak na ako. Narinig na yung boses nyo. Naiiyak daw siya. Naiiyak daw siya. Narinig na yung boses nyo. Nakilala yung boses nyo. Ang salamat sa Diyos. Makita namin. Oo. Ay, tinatanong. Kumusta na? Kamusta daw kayo, Lo? Ha? Kamusta daw kayo? Tinatanong kayo ng nanay, kamusta daw kayo? Sino? Kayo, kamusta ka daw? Sabi ni nanay. Hello. Ay, si nanay andito. Natuloy man ang naudlot na birthday celebration ni Lolo Greg, kinakailangan muna siyang pansamantalang ilagak ng kanyang pamilya sa ospital para mapabuti ang kanyang kalagayan. Ngunit sa oras na manumbalik ng kanyang sigla at lakas, maiuuwi na rin siya sa tahanang may pamilyang kumakalinga. May kanya-kanya ng buhay at pamilya ang magkakapatid na banay-banay. Pero hindi sapat sa kanila ang kanilang tahimik na pamumuhay. Dahil sa isang alalahanin na mahigit 30 taon nang bumabagabag sa kanila. Kung nasaang lupalop na ng mundo ang pangatlo sa kanila na si Nestor. Makasunog balat ang tindi ng sikat ng araw. Pero hindi ito iniinda ng mangingisdang si Mang Efren. Walang kapaguran pa rin niyang sinusuyod ang malawak na karagatan ng Patnanungan, Quezon. Makahuli lang ng matatabang isda. Subalit hindi ordinaryong mangingisda si Mang Efren. Isa kasi siyang bulag. Kami po'y naglalaot noon ng nasa puso. Tapos ako po naman may sigarilyo. Nalaglag yung sigarilyo. Piston pala yung nalaglagan. Kami po may ginagamit ng illegal eh. Ngayon, kung pagsilip ko po ulit datakutin ko, saka pumutok. Yun na, bulag na ako. Ang anak niyang si Eric ang nagsisilbi niyang mga mata. Ngunit sa 20 taong pangingisda ni Mang Efren, mas importante pa sa mga yamang dagat ang naisana niyang mabingwit. Ang impormasyon ng kinaroroonan ng kanyang Kuya Nestor na mahigit 3 dekada na niyang hinihintay. Kwento ni Mang Efren, ang pangatlo sa kanilang 5 magkakapatid na si Nestor daw ang nangahas na makipagsapalaran noon sa Maynila. Pagkaalam ko noon, kasama siya kay Parin Ligoy dahil siya magtatrabaho sa Maynila sa kontraksyon. Hanggang nasagap na lang nilang isang masamang balita. Si Nestor daw po'y nahulog. Kaya lang, hindi daw naman po na ano at kumbaga tinapal-tapalan lang daw po ng damo-damo ay maigi na. Ayun, sa pulpo noon, hindi pa nadating hanggang ngayon. Nagdulot ng matinding pagkalito ang balitang ito sa pamilya Banay-Banay. Hindi kasi nila malaman kung nakaligtas o nasawi sa aksidente ang kanilang kapatid. Hanggang sa huling hininga raw ng kanilang namayapang ina, ang pangalan ng kanilang Kuya Nestor, ang tangi nitong sinambit. Umiiyak nga po nung mamamatay nga, tinatawag niya. Eh, anong magagawa namin? Hindi namin alam kung saan naroon siya. Eh, simple po masakit sa aming kalooban. Hanggang ngayon, dinadamdam po pa rin eh. Parang nawawala na yata ng pag-asa at matagal na eh. 25 anyos na. Dahil nga po hindi malang siya sumusulat. Hindi malang, wala namang nakakakita ang mga taga rito na siya nasa Maynila. Ako po'y nananawagan sa aking kapatid kung saan po man siya naruroon. Sana po ay marinig niya ang aming panawagan na siya, kung buhay pa siya, bumalik naman siya sa amin. Kuya Nestor, kung ikaw man ay buhay pa at mapapanood mo ako sa TV, sana sumulat ka man lang sa amin. Kuya Nestor, sabik na kami.
na sa pagdating mo. Kung unti-unti mang lumulubog ang pag-asa ng magkapatid na Mang Efren at Dolor, kabaliktaran naman ang saloobin ng panganay na kapatid na si Aling Terry. Kami nagpahula na pati. Ang sabi sa hula, buhay daw naman at meron na daw pamilya. Eh siyempre, medyo nabuhayan po ako ng loob at nabuhay naman pala sa hula. Bago pa man naganap ang nabalitaang aksidente ni Nestor, nag-cruise pa raw ang landas nito at ng isa pa nilang kapatid na si Rodrigo sa Maynila. Ang sabi niya sa akin, nung sa itong darating na December, kasi magpapasko yun sir eh. Sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala, uuwi ako. Eh ngayon, lumipas ng ilang taon, hindi na siya nagpakita sa akin. Yun na pala ang kanilang magiging huling pagkikita. Pinapanalangin ko nga sir eh, na sana minsan magkasalubong kami, magkakilala kami. Kasi yun talaga ang ano ko sir eh. Eh parang sir, parang hindi kompleto ang buhay ko ba kung ganyan na palaisipan lagi, hindi malaman kung buhay o patay. May shooting pa. Nestor, kung saan ka man naroroon, ako si Ate Terry ngayon, na sana sumulat ka man lang o magpaalam kung saan ka naroon. Sana naman umuwi ka sa Patnanungan o di kaya pumunta ka dito sa bahay sa amin sa Parañaque. Ayon sa magkakapatid, Nestor Banay-Banay ang pangalan ng kanilang nawawalang kapatid. 53 taon na raw ito ngayon. Mabilis naming ipina-check sa database ng COMELEC ang hawak naming impormasyon at nalaman naming isang Nestor Banay-Banay ang kasalukuyang nakatira sa Paniki, Tarlac sa pagkikipag-ugnayan namin sa kanyang pamilya. Ito po. Nasa po kaya si Sir Nestor ngayon? Nasa ano po siya ngayon? Nasa Alelera, Pangasinan po siya. Nagtatrabaho po siya doon. Doon po siya nagtatrabaho. Ano po bang trabaho niya doon, ma'am? Karpintero po. Ora mismo na kaming tumulak pa Nueva Ecija. Magandang araw po. Sir, sa QTV po kami sa reunions. Magtatanong lang po kung dito po nagtatrabaho si Nestor Banay-Banay. Nasaan po? Kung kayo nang Magandang araw po, si Kuya Nestor po. Magandang umaga po. Kayo po si Kuya Nestor? Po, ako po si Jeng sa QTV po. Opo, magandang araw po. Magtatapos na nga kaya ang 3 dekadang agam-agam ng magkakapatid na Efren, Dolor, Terry at Rodrigo. Natuntun namin sa Tarlac ang nawawalang kapatid ni Mang Efren na si Nestor at ikinagulat namin ang epekto umano sa kanya ng aksidenteng nagbago sa takbo ng kanyang buhay. Sa Nueva Ecija namin natagpuan si Nestor, ang nawawalang kapatid ni Efren, Dolor, Terry at Rodrigo. Dito raw siya nakadestino ngayon bilang karpintero. Sa aming panayam, tila naihambing niya ang sarili sa isang gamo-gamo na naakit sa liwanag ng gasera. 3 dekada na ang nakararaan. May nagyaya naman sa akin lumuwas. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa akin sa Manila. Sabi, nagisip muna ako kung dahil doon masaya. Sabi niya, dito kalungkot sa inyo. Malungkot talaga doon sa Quezon. Walang kuryente, madilim. Pero nakikita rin yung silaw ng Manila. Lagi ako nakatingin doon na kasi mga kapatid ko wala, nasa dyan sa Manila. Lagi ako nakatingin doon sa lugar na yun, bakit napakaliwanag yung lugar na yun. Ngunit ang
Ang ningning na dala ng Maynila ang halos tumupok sa kanyang mga pakpak. Natutulog kami rin sa itaas, parang may bubong na gano'n. Nakahiga kami doon. Bumagsak yung ano namin, di akala na babagsak. Buti nasabit ako rin sa yung mga sulires na ano, kahoy. Kasi tabla yung ano eh. Buti sumabit ako doon. Wala na ako ng malay doon. Ganyan ako kataas yung tinulugan ko. Yung nahulog ako, hanggang dito siya. Dito. Ngayon, ito. Nabiyak yung ulo ko, gano'n. Nagising na ako sa ospital. Tinatahi na ng mga nurse. Parang natutulala na ako na parang iniisip ko yung nangyari sa akin, gano'n. Nangyari sa akin to. Parang nawalan ako ng memorya, gano'n. Ang aksidenteng yon ang nagdulot di mano kay Nestor ng amnesia. Tila kabuntot na raw ni Nestor ang sakuna. Isa na namang aksidente ang nangyari. Pero sa pagkakataong ito, nalaglagan akong kahoy ngayon, na disgrasya na naman ako dyan. Buti nakabalot ako ng ano noon eh, ng damit, hindi na ano. Yung nagbalik yung alaala ko. Biglang ang sumagi sa isip ko na may mga kapatid ako, gano'n. Sabi ko nga sa misis ko, pwede bang umuwi, sumaglit muna ako na ano. Parang ngayon niya, wala tayong pera, sabi niya. kapos man sa buhay, biniyayaan naman si Nestor ng sariling pamilya. Ang kanyang asawa at mga anak ang mga saksi sa paghihirap ng kalooban niya. Medyo malungkot. Kasi hindi po namin sila nakita ilang years. Hindi po namin sila nakilala. Siyempre, nalulungkot po kasi matagal na pong hindi nakikita ni tatay yung mga kapatid niya. Malungkot po, lalo na po pagka, kuminsan po siyempre, pagka nakainom ng anak, naalala po niya sa kanila. Parang kung pwede nga lang pakiramdam ko, gusto niyang liparin. Kasi lalo na yung nanay niya, matanda na raw, baka mamaya, patay na, hindi man lang niya nalaman. Parang nararamdaman ko rin kung gaano kalaga sa kanyang makita niyang pamilya niya. Rodi, Efren, Ate Dolor, Ate Terry. Sana magpangipangita tayo. Sana makita niyo ako sa TV ngayon, kung mayroon na kayong TV. Buhay pa ako, ito nagsasalita. Sana magpangita na tayo. Sabik na ako makita ko kayo. Kinabukasan, isinama na namin si Nestor mula Tarlac, papuntang Parañaque. Una naming pinuntahan ang kanyang kapatid na sina Aling Terry at Rodrigo. Kilala ko ba yung mga kapatid ko? Oo. Tagay. Ano? Ano nangyari sa'yo? Bakit? Ang tagal mo hindi napakita sa amin. Ha? Yan na ako yung ilong ko, kilala ko. Oh, sino ba kayo? Ate Tere yan. Ay, ka ba si Ate Tere? Oh, ate. Pala tayo magkasalubunan, hindi na tayo magkakilala. Saan kayo tumitira? Dito. Dito. Paano yan? Dito? Salamat at buhay ka. Wala si Ate Tere, hindi ko na kayo kilala. Talaga. Kumusta kayo, ate? Ay, ito, mabuti. Kuya, hindi mo alam. Hindi ko na kilala. Hindi ko na nakikita. Na. Na ano ng pistol. Kaya sa aking minala talagang buhay ka. Ate, kumusta ka? Ito. Ikaw ang pinakamabait din na kapatid ko. Oo, talaga ikaw rin. Pinaglabaw mo pa ako nung umaliskas mo. Dumaan ka nun, naalala mo. Ayan na yung anak ko, malaki na dito. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit? Hindi ka malang... Ay, ito. Kasi parang nawala ako sa sarili ko noon. Parang na... Kaya hindi ako Ba't may pilat ka dito? Ano nangyari dyan? Nahulog ako dun sa contraction. Ito ang dahilan kung bakit nawala na ako. Pala yung balita.
Eh di nagka-amnesia ka. Nawala yung sarili ako. Ay, di ba nung sabi mo uuwi ka nung December sa atin? Hindi na ako nakauwi nun talagang. Pero nangyari na yan? Hindi pa. Ay, hindi pa? Maligaya nga ako, bossing, dahil sa ano, nakita ko na sila. Hindi na magsasama-sama na kami na ano. Matapos ang kanilang pagkikita, isinama namin si Aling Terry at Nestor papunta sa lupang kanilang kilalakhan. Matapos ang 5 oras na biyahe sa lupa, 5.5 oras pa na biyahe sa dagat naman ang aming sinuong papunta ng bayan ng Patnanungan. Sa dalampasigan namin inabutan sina Dolor at Efren. Ito si Nestor. Aba, Oh. Kaya ba yan? kilala mo na? Sino? Ito na si Kuya Nestor. Oh. Aba. Ay, oo nga. Ano to? Nakakawin nga nito. Ano? Aba. Sino to? Si Efren? Ay! Bakit nagaganon ka? Yan. Talaga si Nestor nga yan. Nahiligan nga. Pati yan. Ha? Nakakahawig ko rin pala yan. Yung papilis mo na alam mo, matagal na sanang binago natin yung buhay natin. Yung hindi ka na sana nagpaputok na gano'n. Si Efren, tila diskumpiyado pa sa kanyang nakikita. Ako ba talaga? Hindi nga, ito madalang. Parang nangilig ako sa inyo. Tanong. Kay Utol. Tanong. Bakit nagaganyan siya? Aksidente ito. Kinabag. Kami nasa tabi na dahil ang sigarilyo ito. Masayang masaya. At nakita ko na ang kapatid ko. Ikaw... Matagal ko na siyang hinahanap. Wala lubos talagang kasayahan na dahil nakita ko pa sila. Yan. Maraming salamat sa inyo dahil kundi kayo hindi ko makikita sila. Tuntua. Halos tumulungan mo ako, tinitigil ko lamang. To see is to believe. Kaya lang minsan, may mga bagay na hindi sapat na nakikita lang. Dahil ang hindi nakikita ng ating mga mata, nadarama ng ating puso. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Petra Eslava, tinatayang 80 years old, natagpuan sa Quezon City. Si Nadine Alcodeo, 4 years old, natagpuan sa Caloocan City. Si Melissa Manuel, 17 years old, natagpuan sa Caloocan City. Si Nino, 3 years old, natagpuan sa Caloocan City. Si Felix Abrugar, 72 years old, huling nakita sa Parañaque City. Si Daniel Albelda, 9 years old, natagpuan sa Quezon City. Si Rainier Layaog, 4 years old, may peklat sa kanang kamay, medyo maputi, huling nakita sa Navotas City. Si Jose Erese Jr., 55 years old, may sira ang ngipin at may peklat sa lieg, huling nakita sa Bagong Barrio, Caloocan City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan, 982-7777. Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 480 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga tahanan. Tsak kung patuloy pa rin ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawalan ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya.
because the search for missing loved ones ends with reunions.